Maagang nagising si Nicole. Mag-iisang linggo na siya sa probinsya at nagustuhan naman niya ang pagtira doon. Kahit noong unang 3 gabi iyak pa rin siya ng iyak at nakatulala naman kung araw. Ngunit hindi siya pinababayaan ng mga tiyahin kaya naaliw pa rin siya kahit paano. Napaka-presko ng hangin sa probinsya, lalo pat may hamog pa sa mga oras na yon. Yun ang isa sa mga pinakapaborito niyang oras dahil napakatahimik at napakaginaw. And there she was by the front door, sitting on the elevated floor, welcoming the cold. Nitong mga huling araw ay tumutulong-tulong na siya sa gulayan ni Yaya Isabel at kung minsan ay sumasama sa munting lupain na sinasaka ni Luis. Kahit sabihin ng dalawa na sa bahay na lang siya, ay mapilit siya. Ang dahilan niya ay para malibang, kaya pumapayag naman ng mga ito. May ibang mga tao na taga roon na naiintriga sa kanya. Dahil anak mayaman naman talaga ang gawi at itsura niya, ayon na rin sa mga ito at sa kanyang yaya. Ngunit nginingitian lang niya at pinasusubalian iyon. Nakukonsensya na rin siya minsan. Kaya lang ay ayaw naman niyang maasiwa sa kanyang mga ito. Habang nagmumuni-muni ay naagaw ang atensyon ni Nicole ng kanta na pinatutugtog siguro ni Luis sa cellphone nito. Hindi niya alam kung anong kanta iyon. But the lyrics of the song affected her somehow. Mapakla na lang siyang napangiti. Kung sana'y ganoon lang kadaling gawin ang sinasabi sa kanta. Kung sana'y ganoon na lang kadaling limutin ang sakit ng buhay. Maya-maya ay napansin ni Nicole na may komosyon sa kanyang likuran. Naalala niya na sa mansyon pala ng mga De La Cruz ang punta ngayon ni Yaya Isabel. Ang mga De La Cruz din ang may-ari ng hasyenda na halos katabi lang ng sakahan ng kanyang yaya. Nalaman niya na darating daw ang bunsong apo ng Donya at ang asawa nito. Ngayon lang makakadalawang mag-asawa pagkatapos ng kasal ng mga ito 3 buwan na ang nakalilipas. Kaya may malaking handaan sa mansyon at tutulong sa pagluluto si Yaya Isabel. Minsan nang naipasyal si Nicole sa paligid ng hasyenda ni Luis at nakita niya kung gaano kalawak yon kahit nasa labas lang sila ng bakuran. Lalo na ang mansyon na kahit sa malayo ay kitang-kita ang ganda. "Good morning, Yaya," bati ni Nicole sa matanda. "Good morning din, Iha. Ang aga yata natin ngayon ha." Nakangiting bati rin ni Yaya Isabel. Matipid siyang ngumiti. "Nakapagpainit na po ako ng tubig. Magkape na lang po kayo," aniya. "Salamat, Nicole. Nag-abala ka pa." Binigyan na lang niya ang kanyang yaya ng ngiti at ibinalik ang tingin sa labas ng bahay. "Iya, pwede po ba akong sumama roon?" Bigla niyang naitanong dahil naisip na walang masyadong ginagawa sa bahay ng matanda. "Ano naman ang gagawin mo roon?" Nakakunot noong tanong nito. "Tutulong po. Magluluto. You know, maiinip lang ako rito pag nag-isa lang ako. Marunong naman po akong magluto." "Baka bagyuhin ka naman ng mga tanong doon, lalo na ng mga kabinataan," anang yaya niya. "Yaya naman, sa 1 linggo ko po rito, sanay na ako at saka hindi po ako magiging sagabal doon. Utusan niyo lang po ako. Ayoko lang mag-isa ngayon dito." Mahabang pangungumbinsi niya sa matanda. Maaga rin kasing umalis si Luis at alam niya na madilim na kapag umuuwi ang binatilyo. Napabuntong hininga na lang si Yaya Isabel na ikinangiti ni Nicole. "O siya, sige, mag-ayos ka na at aalis tayo pagkakain ng agahan." "Thanks, Yaya. Wait lang po, maliligo lang ako." Ani at mabilis na naligo. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang excitement na kanyang nararamdaman. "Aba, Isabel, ang ganda nitong kasama mo ah." Komento agad ng isang matandang katulong na nakakita kina Nicole at Yaya Isabel pagkarating nila sa kusina ng mansyon. Doon sila dumaan sa likod bahay. Napakalaki ng mansyon. At tila isang bahay yun sa panahon pa ng mga Kastila na sa telebisyon lang nakikita ni Nicole. Idagdag pa ang malapad na lawn na nagpapaganda palalo sa mansyon. Titig na titig kay Nicole ang matandang katulong na kasama ng yaya niya. "Oo, inaanak ko galing Maynila, si Nicole. Nagbabakasyon rito. Gusto raw tumulong dito," sagot ni Yaya Isabel na naging ninang niya na tila ipinagmamalaki pa siya. Yun kasi ang usapan nila. Inaanak muna siya nito na nagbabakasyon. "Nicole, si Aling Nelly, ang mayordoma dito sa mansyon." "Magandang umaga po," nakangiting bati niya. "Magandang umaga rin, Ineng. Tutulong ka ba kamo rito?" "Opo," mabilis na sagot ni Nicole. Pero nakitaan niya si Aling Nelly ng pagdududa. "Huwag kang mag-alala, sanay siyang magluto.
Ani ni Yaya Isabel. Totoo iyon, dahil sa kanila ay nagluluto rin si Nicole. Hindi talaga kumuha ng tagaluto ang mami niya dahil lahat naman sila ay binigyan ng talento sa pagluluto. Sa katunayan, ang kusina nilang pinakamodernong parte ng bahay nila. Doon sila minsan nagdadaldalan at nagkakasayahan. Agad na pinalis ni Nicole ang naramdamang kalungkutan sa pagkaalala sa pamilya. Sige, tingnan natin. Pero bawal ang tatamad-tamad dito at ang pumalpak ha? Si Senyorito Dave at ang asawa niyang pinag-uusapan dito. Sabi ni Aling Nelly sa maotoridad na tinig. Opo, utusan niyo lang po ako at gagawin ko ang makakaya ko. Tumango na rin ang mayordoma at itinuro sa kanilang dalawa ni Yaya Isabel ang isang panig na kinalalagyan ng mga karne at mga sangkap. Ayan, kayo nang bahala sa humba. Sumunod ka na lang sa ninang mo, iha. Opo, maraming salamat po. Aniya at sinuri ang mga sangkap. Nakita pa ni Nicole sa gilid ng mga mata na pailing-iling lang si Yaya Isabel, pero nagsimula na rin. Nang magtagal ay busy na siya sa pagluluto kahit wala na ang tulong ni Yaya Isabel. Niluluto niya ang alam na putahe at ang matanda na ang tumutulong sa kanya. Isabel, ipinapatawag ng Donya ang inaanak mo. Nandoon sila sa hapag. Sabi ni Aling Nelly habang kumakain sina Nicole at Yaya Isabel sa kusina kasama ng dalawa pang katulong. Ang ibang tumulong sa handaan ay nagsipag-uwian na. Biglang kinabahan si Nicole sa sinabi ng mayordoma. Karamihan kasi sa inihanda kanina ay kung hindi man siya ang personal na nagluto, ay siya ang nagmando sa pagluluto. Nang matikman ng kasamahan nila ni Yaya Isabel ang unang niluto, ay siya nang ginawang leader ng mga ito. But she immediately shrugged off the feeling. She was confident of the way the food tasted. Bakit daw, Nelly? Tanong ni Yaya Isabel. Kakausapin lang daw sandali. Sagot nito at nagpatiuna na sa kanya. Sandali lang po, hani ni Nicole sa kanyang yaya at sa mga kasamahan. Parang mababawasan pa ang trabaho ni Aling Nelly. Narinig niyang sabi ni Clarice, isa sa mga kasamahan nila. Napailing na lang siya habang inihahanda ang sarili sa pagharap sa Donya. Nakita kasi ni Nicole kanina na parang estrikto ang Donya. Napakaganda siguro nito noong kabataan dahil halata yun kahit matanda na ito. Pero ang napapansin niya ay mukhang maputla ang matanda. Her instinct told her that something was wrong with the old lady's health. Pero pagdating sa apo nitong si Dave at asawang si Sheila, ay napakaliwanag ng mukha ng dalawa. Nagulat pa si Nicole kasi kilala niyang mag-asawa, parehong mga tanyag na modelo. Kahit nasa likod bahay lang siya sa buong panahon ng handaan, ay nakita niya na mababait ang dalawa at nakikipagtawanan pa sa mga trabahador ng hasyenda. 5 tao sa hapagkainan nang makapasok sila sa dining area. Ang Donya, sina Sheila at Dave, at sina Fia Sanchez, ang anak na babae ng Donya, at ang asawang si Manuel Sanchez. Narinig ni Nicole na parehong namatay ang asawa ng matanda, at ang dalawa pang anak sa isang aksidente, at si Pia na lamang ang natitira sa mga anak nito. Nandito na pong inaanak ni Isabel. Donya Claudia, sabi ni Nelly na siyang nagpagawi ng tingin ng lahat sa kanya. Thank you, Nelly, sabi ng matanda at saka inilipat sa kanyang tingin. Ikaw bang nagluto ng mga pagkain ito, iha? What's your name? Nicole po. Ang iba lang po ang niluto ko. Si Ninang Isabel pong nagluto ng humba. Magalang pa nasabi ni Nicole. Are you a chef in Manila? Po? Naku, hindi po, Donya Claudia. Agad na sagot ni Nicole, kahit na platter sa sinabi ng matandang Donya. You don't look like an ordinary cook to me. Sabi pa nito. Ganoon ba talaga kaibang pisikal niyang anyo? Oo nga at marami nagsabi na above standards daw ang ganda niya. Idagdag pang pangangatawan at kutis. Pero marami namang tagaluto na maganda. Anong nakakapagtaka roon? Hindi po. May kainan lang po kasing pamilya namin. Kaya natutuwa kong magluto. Napalunok si Nicole sa sinabi. She chose to play it safe. The foods is delicious, iha. Natikman ko lang ang coconut chicken lettuce na to sa The Viands. Sabi pa ng matanda at nakita niyang tumango si Pia. Napalunok siyang muli. Ang tinutukoy ni Donya Claudia ay ang mismong restaurant nila na pinamahalaan ng kapatid. Napaka-careless niya dahil hindi naisip na hindi dapat niluto ang specialty ng restaurant. Thank you po, tanging nasabi niya. Tumangu-tango ang matanda. At wala kang trabaho ngayon? Tumutulong po ako kina Ninang. Dito ka na lang muna magtrabaho, iha.
Si Ma'am Pia na umagaw naman ang atensyon ni Nicole. I like your cooking. We all do. Tulungan mo si Nelly sa pagluluto dito sa mansyon. Salamat po sa papuri at imbitasyon, nahihiyang sabi niya. Pero hindi po kasi ako sigurado kung hanggang kailan ako rito, dagdag niya. Narinig ko nga na nagbabakasyon ka lang dito. I want to take the opportunity na nandito ka. Saad naman ng Donya. Aba, pinagtutulungan pa siya ng mag-ina. Okay lang po, pero hindi pa po ako nakakapagpaalam kay Ninang Isabel. Haniya pagkatapos ng kaunting pag-iisip. Hindi pa rin naman pumasok sa isip niya na umuwi. At parang wala namang problema kung doon siya sa mansyon. Maliban na lang kung hindi papayag si Yaya Isabel. Nelly, pakitawag na rin si Isabel. Hanang matanda, agad namang tumalima ang mayordoma. Magandang gabi po, Doña Claudia. Ipinapatawag niyo raw po ako. Agad na tanong ng yaya niya pagkatapos siyang bigyan ng nagtatanong na tingin. Yes, Isabel. Nagustuhan namin ang luto nitong inaanak mo. Gusto ko sanang dumito muna siya at maging pansamantalang tagapagluto namin. Okay naman daw sa kanya at ang permiso mo na lang ang kulang. Nicole? Baling ni Yaya Isabel kay Nicole. Okay lang po, Ninang. Tila nag-aalangan pa si Yaya Isabel, pero tumango na rin. Sige po, sabi nito sa Donya at saka bumaling sa kanya. Kaya lang nasa bahay ang gamit mo. I already thought of that, Isabel. Umuwi muna kayo at babalik na lang dito si Nicole. Dala ang mga gamit niya. Sasabihan ko lang si Emil na ipag-drive kayo. Allowed naman siyang pumunta sa inyo anumang oras as long as nagawa na niyang trabaho niya. Sabi naman ng Donya. Sige po, tumango na lang ang yaya niya. Thank you po sa trabaho, ani ni Nicole sa Donya. It's my pleasure, Iha. Salamat din sa pagtanggap. Napatango na rin si Nicole at nagpaalam na para bumalik sa kusina. Kakayanin mo ba talaga, Nicole? Tanong agad ni Yaya Isabel nang nasa kusina na sila. Maaga kang gigising dapat, tapos meron ng mga hindi inaasahang bisita at maghahanda ka na naman. Opo, sanay naman po ako doon. Aniya, napatango na rin lang uli ang matanda, kahit alam ni Nicole na nag-aalala ito. Ang mayordoma naman ang kanyang binalingan. Aling Nelly, okay lang po ba sa inyo? Aniya, sa nangyari kasi parang kinuha na niyang trabaho nito. Naku, Nicole, huwag kang mag-alala. Mas maganda nga na nabawasan ang trabaho ko kahit ayos naman kung ako lang. Kaya lang aaminin ko na magaling ka naman talagang magluto eh. At saka tama ang Donya. Susulitin namin na nandito ka. Nakangiting sabi nito na ikinapanatag ng loob ni Nicole. Salamat po. Wala naman sigurong masama kung tatanggapin niya ang trabaho. That was what she was looking for, diversion. Pabiling-biling ng higa si Nicole sa hinihigaan kahit komportable naman ang kanyang kama. Nandoon siya sa isa sa mga guest room sa mansyon dahil wala naman ng extra kama sa servants' quarters. Nagising siya kanina dahil napanaginipan na naman na nangyari sa kanyang ina at kay Ami. Hindi na siya dalawin ng antok kaya napagdesisyonan niya na pumunta na lang sa kusina at uminom ng tubig. Mabuti na lang at alam na niya ang patungo sa water dispenser kaya mabilis siyang nakakuha ng tubig doon. Pilit niyang iwinawak siyang takot sa dilim. Ang maliit na ilaw lang sa komedor ang tangi niyang tanglaw. Wala naman siguro magpaparamdam ng kakaiba sa mansyon. Iaangat na sana ni Nicole ang baso sa bibig nang marinig na may kumukutingting sa susian ng doorknob ng kusina. Agad ang kaba sa kanyang puso. Hindi imposible na may magnanakaw na pumasok sa mansyon dahil halata na mahal lahat ang mga gamit doon. Hindi lang niya alam, baka palaging ganito sa mansyon at wala pang nakakahuli. Pinilit ni Nicole na paganahin ang isip kahit tuyong-tuyunan, lalamunan at punong-puno na ng kabang kanyang puso. Sa movies lang niya napapanood ang mga ganitong eksena. At katulad din sa mga pelikula, mabilis na naghanap ang kamay niya ng kahit anong bagay na pwedeng pamalo. Naabot ng kanyang kamay ang isang base na nasa sulok ng tiled counter. Patuloy pa rin ang pagkutingting ng tao sa labas ng kandado na lalong nagpakaba kay Nicole. Parang bihasa ito. Pero wala naman siyang lakas ng loob na ipaalam ang kanyang presensya, kaya maingat na tinalunto ng pinto at doon pumesto. Oras na makapasok ang intruder na yon, ay ihahampas niya sa ulo nitong hawak. Bahala na aniya sa isip. At ilang sandali pa'y bumukas na ang pinto at nakapasok talaga ang intruder.
Walang pagdadalawang isip na ipinalo agad niya sa ulo ng taong pumasok ang base na hawak dahil nasa likod lang siya ng pinto at hindi napansin ng kung sino mang pumasok. Anong ibig? Narinig pa niyang sabi ng magnanakaw bago ito napahiga sa sahig at nawalan ng malay. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa nagawa. Mabuti na lang at hindi siya sumigaw kundi magigising lahat ng tao sa bahay. Nandoon pa rin si Nicole sa ganoong posisyon nang humahangos na papunta si Clarice sa kusina. Isa sa mga katulong na natutulog lang sa katabing kwarto ng kusina na siguro ay nagising dahil sa narinig na pagkalabog. Agad nitong ini-on ang switch ng ilaw na hindi na niya pinagkaabalahan kanina. Nicole? Gulat na sabi ni Clarice. Agad din siyang tumakbo papunta sa katulong na natigilan din sa kinatatayuan nang makita ang nakadapang katawan ng isang lalaki. Sino siya? Tanong nito. Magnanakaw yan. Umiinom ako ng tubig dito nang may marinig akong pilit nagbubukas ng pinto. Kaya naghanap ako ng pampalo at yan, nakapasok kaya napalo ko ng base. Agad na depensa ni Nicole sa sarili. Wala sa loob na naglakad si Clarice papunta sa katawan ng lalaki. Napakagat si Nicole sa ibabang labi ng galaw-galawin nito ang katawan dahil baka napuruhan niya. Nang patihayain ang katulong ang katawan ng lalaki, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Isang salita ang pumasok sa isip ni Nicole. Handsome. Lagot ka, Nicole, ani ni Clarice sa mahinang boses na nagpabalik ng kaba niya. Napuruhan ko ba? Tanong niya kahit hindi na maalis ang tingin sa mukha ng intruder. Sayang ang lalaki. Gwapo sana pero magnanakaw naman. At kung mamalasin ay napuruhan pa yata niya. Hindi ko lang alam, pero ang alam ko, maling tao ang napalo mo. Si Senyorito Franco ito. Ang isa pang apo ni Doña Claudia. What? Doon na napalakas ang boses ni Nicole. Anong kahihinat na ng ginawa ni Nicole? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.